umaga sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo. Tunay nga na nakakamiss, no, yung mga mukha ng mga pamilya natin dito. And totoo nga, there's no place like home. Napakasarap na muli ko kayong makita. Sana ganon din kayo. And excited po ba kayo na nakita niyo muli ang bawat isa ngayong umaga? Amen. Maaari po ba tayong tumayo at atin munang kamayan ng ating mga kapatiran dito sa loob ng simbahan? Kumustahin natin yung mga bago and yung mga pamilya natin dito at mga bagong pamilya. Hindi ako makapagsalita kasi parang 50% ngayon na nakikita ko ngayon ko lang nakita talaga. Yung last na September na tumayo ako dito, kilala ko lahat. Pero ngayon parang 30% na lang yung kilala ko sa loob ng simbahan. Nandoon na sila sa labas. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Nihiling ko po na tayo'y pumakit sa panandalian sa ngayon. I-focus natin yung ating isip, yung ating puso, para sa Panginoon. Mga kapatid, kung ikay may bigat, nararamdaman ngayon, kung ikaw ay may relationship na maaring hindi maayos ngayon sa pamilya, sa kaibigan, sa kaopisina, sa kahit saan man. Kung may mga bagay ka na feeling natin kaya natin, pero hindi natin kontrol ang lahat ng bagay. Sama-sama nating isuko sa Panginoon. Kung may nais kang iiyak sa ating Panginoon, do it now. Nais mong lumuhod, huwag kang mahiya. Nais mong pasalamatan ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, patuloy nating nararanasan ang kanyang biyaya. Hindi madali ang buhay. Araw-araw tayong nakikibaka. Ngunit kung magtitiwala tayo sa Panginoon, ano man ang ating mga nararanasan, ang pangako niya sa atin, araw-araw niya tayong sasamahan. Hindi niya tayo iiwan. Ang buhay na kasama ang Panginoon, araw-araw kasiyahan, kagalakan. Kahit may dinadaanan kang mabigat, pero may peace of mind. Kasi alam mo, kasama ka niya. Kasama mo siya. Mga kapatid, hindi aksidente na naririto kayo. Naririto ako. Naririto tayong lahat. Ang Panginoon ang nagdala sa atin dito. Kaya sama-sama nating purihin ang ating Diyos na buhay, na dakila at tapat sa ating buhay. Sa diyan
ay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Salamat po, Panginoon. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay ng sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Sana ikaw ay nakita, Panginoon. Salamat sa iyong katapat. Salamat sa iyong pag-ibig. Pagbalat hindi kami karapat, Panginoon, hindi pararating namin ito yung nararanasan. Lagi mong pinaparamdam sa amin, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw
katulad o wala kang katulad. Wala kang katulad, Hey! o wala kang katulad. Wala kang katulad o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala Sigaw kang natin! katulad. Wala kang katulad o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala Jesus, wala kang kang katulad. Wala kang katulad o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon,
tayo mag-iisa bagkat kasama natin ang ating mapagmahal na Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong pag-ibig. Napakalawak, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa amin. Hindi namin deserve to, Lord. Ngunit sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon, narito at nararanasan namin ang sukdulang biyaya mo sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo upang makilala ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, pagkat hindi mo kami hinahayaan na mapalayo sa iyo. Patuloy mo kaming ibinabalik kung saan kami nararapat, Lord God. Salamat, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng hapag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di napahiran ang kamanalan, kalwalhatian.
Salamat po. Sakto lang biyaya mo. Panginoon, tunay nga na hindi kami karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, pero Panginoon, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong habag. Na bagamat kami marumi, bagamat kami makasalanan, Panginoon, patuloy mo kaming niyayakap. Panginoon, hinihingi lang namin ng iyong kapatawaran. Madalas namin kang nasasaktan, Lord. Madalas hindi ka namin yung una, Panginoon. Kaya't naririto kami, Ama. Humihingi ng iyong patawad. Humihingi sa iyo ng iyong patawad, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord. Salamat. Salamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang nais kong ipirating sa iyo. Narito kami, susumamo sa iyo. Patuloy mo kaming linisin, Panginoon. Huwag mo kaming hayaang mapalayo sa iyo. Salamat sa sukdulang biyaya mo, Ama. Papuri lamang sa iyo, O Diyos, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Good morning po, Impact Church family. Yan, good morning po sa bawat isa at sa mga kasama po natin sa Facebook Live. Grabe, ito po ang unang linggo ng buwan ng Marso. Ang bilis, March na po, kaya kanina, habang nagpe-prayer time po tayo, narinig nyo po, di ba, may mga bumbero dahil ito rin po ay Fire Prevention Month. Kaya po, paalala po sa lahat na alam kong medyo umiinit na po ang panahon, pero magdoble ingat po tayo sa mga appliances na nakasaksak. Ayan. So for our announcement for this morning, gusto po muna nating i-welcome at batiin ng Welcome to Impact Church Family, si Aubrey Nicole Godornes. Ayan, first time po natin siyang makasama dito. Welcome to Impact Church. Hopefully makasama ka pa namin sa darating na linggo. And magse-celebrate din po ng kanyang kaarawan on March 7. Si Beshti, si Cadrel Santelices. Happy birthday, Beshti. Ayan, yan po yung magaling nating gitarista. At sa March 4 naman po ay magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary si Pastor Gerard at si Ma'am Jait Austria. Parang maganda yan si Ma'am Jait eh. Yan, happy wedding anniversary. For our ministry report, ayan, tayo po ay masaya dahil tuloy-tuloy po ang ating region sa iba't ibang campuses. So, nagkaroon po tayo ng region sa Juan Sumulong High School at nakapag-minister po tayo sa 93 students. Ganon din po sa Carlos P. Garcia High School, nakapag-minister naman tayo sa 105 students. At nagkaroon din po tayo ng peer counseling sa Grade 8 and Grade 9 students sa Quirino High School. 52 students po ang na-reach out natin through the peer counseling. At syempre, ang Region Friday po natin dito sa ating simbahan, meron po tayong 24 students na umattend. So all in all, pasasalamat po sa ating Panginoon dahil tayo po ay nakapag-minister sa 274 students. Ngayong linggon to, praise the Lord. At syempre, tuloy-tuloy po ang ating pag-minister sa mga nagwagwapuhan po nating mga basketball player na kasali sa ISBL. 66 players po ang umattend kahapon at na-ministeran po natin. At syempre, tuloy-tuloy din po ang parenting seminar sa pangunguna po ni Pastor Jero at ni Nanay Becca sa Barangay Pedro Cruz. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord dahil siya po ang patuloy na nagsusustain sa mga volunteers, mga pastors po natin, sa mga ministry po na pinagkatiwala niya sa atin.
At reminder po, dahil nung mga nagdaang buwan at linggo, tayo po ay nag-call para po sa lahat ng mga gustong mag-donate ng mga damit na hindi na nagagamit pero maayos pa at pwede pang gamitin. Ayan. So yung mga damit po ay available po mamaya after the morning service nasa Unit 308 po kung saan po nagaganap ang Sunday School for Kids. So kung interested po kayo, gusto nyo pong ma-bless, ayan, gusto nyo pong kumuha ng damit dahil ito daw po ay for everyone, pwede po kayong pumunta doon mamaya. And for our announcement on March 14 and March 28, kung nabitin po kayo sa ating praise and worship kanina at gusto nyo pang mas ma-experience ang intimate worship, ayan, we invite you sa ating Uplift Worship Night. Friday po ito, March 14 and March 28, magi-start po ng 7 p.m. Next on our announcement is the Alliance History and Belief Seminar to be conducted by Pax Joji. Ayan, sa March 23 naman po ito at sa March 30, 1:30 p.m. to 3:30 p.m. So, kung hindi nyo pa kilala si Albert Benjamin Simpson, ayan, ini-invite ko kayo dito sa ating seminar para makilala nyo kung sino po si Albert Benjamin Simpson. Okay? So, kung natandaan na po natin ang mga announcements po, ang mga dates na dapat tandaan, mag-proceed na po tayo sa pag-worship natin kay Lord sa pamamagitan ng pagbibigay ng tithes and ng offering. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, ganito kasi yun, aani ng konti ang nagtatanim ng konti, at aani ng marami ang nagtatanim ng marami. Dapat magbigay ang bawat isa sa inyo depende sa gusto niyang ibigay. Hindi mabigat sa loob o napipilitan lang, kasi mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay. At kaya ng Diyos na bigyan kayo ng sobra-sobrang blessing para maibigay sa inyo ang lahat ng mga kailangan nyo at marami pa kayong maibigay para sa mga mabubuting gawain. So if you are now ready to give God's tithes and our offerings with joy in our hearts, iniimbitahan ko po kayo na magbigay na po sa ating Panginoon. Morning. Morning. Magandang umaga po. Full pack po tayo. We just received a photo na may isa pong kongregasyon doon sa labas. Binabati namin po kayo. Pasensya na po. We are already in the works of talking to Diamond Arcade to open that wall para mas maraming makapunta. Lipat po natin yung office doon sa tapat. Ang tanong, ayos yun. Yan gusto ko kay Ina, support sa akin. Ayaw niyo pumalakpak. Para, opo. Ang pinaka-challenge po natin doon, sa budget po natin, hindi kasama yun. So, by faith, the pastors is moving towards that direction. And still, we are praying po, by God's grace, to find a building where we can fit and worship together. Amen? Amen. Nagkakagulo pa po sa likod dahil sa kape. Habang nagkakagulo po sila, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagpapala mo sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos, sa walang hanggang pag-ibig, sa sukdulang biyaya na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, today we have felt, Lord, your Spirit move. We know that your Spirit is moving and working in our lives. We pray, Father, that indeed, Lord, we will be reminded of your goodness and of your love and of your grace. Lord, maraming salamat sa kapayapaan na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Sa gitna ng napakagulong mundo, patuloy, Panginoon, na nararamdaman namin ang iyong pagsama, ang kapayapaan na nasa aming puso.
In spite, Lord, of the anxiety that we feel, Lord, in our hearts, we know, Lord, that stronger pa rin, Panginoon, yung kapayapaan na nagmumula sa'yo. That peace that passeth all understanding, Lord God. God, we pray for those who are hurting today. I don't know who they are, Father. I pray that you heal them. Pray, dear Lord, that you touch their hearts, their minds, Lord. Lord, to those people who needs healing, yung father po ni Jovit, we've heard, Lord, that it would need to go to a battery of tests, Lord. We pray that your Spirit be upon him and healing be upon him. To those who are sick, Lord, with simple things, ubo, sipon, lagnat, Lord, we pray that your healing touch be with them. Protect us from dengue, Lord God. Protect us from other sicknesses and illness. Help us, Father, to be healthy. We also pray, Lord, for those who needs hope. Yung mga tao po nangangailangan ng pag-asa mo, Panginoon, nawa na ang aming iglesia ay maging puno ng pag-asa upang kami, Panginoon, ay mag-umapaw, magbigay, Panginoon, sa iba ng pag-asa na nagmumula sa iyo. Lord, maraming salamat dahil naririto ka. To those who are in need of financial help, Lord, may your blessings be upon them. Lord, I pray that out of your riches and glory in Christ Jesus, you will provide every cent that we need, Lord God, sa pamumuhay namin dito sa mundo. Maramdaman po namin, Panginoon, ng patuloy na pag-uumapaw ng iyong pagpapala, O Diyos. And Lord, we pray, Lord, for restoration. May you restore us, Lord God, to our relationship with you. If there's a need, Lord God, we pray for restoration of relationships. Pray, Lord, for the restoration of peace in our lives. Lord, and as we open your word this morning, may your Holy Spirit move in us, work in us and through us. And Lord, teach us, highlight to us, Lord God, what you want us to do. We thank you, we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Today, we will start po a new series. We'll be in the book of Galatians. To be honest, dalawa po yung dahilan bakit book of Galatians. Yung una pong dahilan, hindi pa po natin na pag-aaralan yung book of Galatians. Excited po ba kayo? Okay, so we will do the series from today until Easter. Tama ba ako? So, approximately, hindi ko alam kung ilang days, 8 weeks natin siyang pag-aaralan. Pangalawa po, dahil po pag-aaralan natin yung Book of Galatians, tinutulungan niyo po kaming graduate sa TNET. Kasi isa po yun sa parte na kailangan naming gawin, no? Pero the Book of Galatians is very much important in the life of the church. Kaya nga siya nandun sa Bible. No? Pero ano ba yung dahilan? Bakit siya sinulat? Why was it written? And who wrote it? The Apostle Paul wrote it. Okay? Si Apostol Pablo na dating persecutor ng church. Si Paul who is the chief persecutor of the church. After na ma-establish ang early church, ang una pong nag-persecute, ang una pong pumatay ng mga Kristiyano si Pablo. At takot na takot sila kay Pablo. Until such time that God appointed the time when Paul encountered the Lord Jesus Christ. In the road to Damascus, through a blinding light, nakita ni Pablo, nakausap niya ang Panginoong Jesus, naniwala siya sa Panginoong Jesus, the rest is history. Okay? He was appointed to be a missionary to the Gentiles primarily. So, kaya nga po napaka-importante nung Book of Galatians kay Paul. Kasi, dito po, pinaglaban niya yung kaniyang appointment as the missionary to the Gentiles. Okay?
Paul, in the early portions of Galatians, actually, in-establish niya pa yung kanyang authority bilang isang misyonero ng Panginoon. That's in chapter 1. No? He said, inappoint ako ni Jesus, hindi nga ako pumunta kagad sa Jerusalem kasi nag-mission muna ako, tapos saka ako nakipag-argue kay Peter. No? And Galatians is a product of that argument. May nangyayari sa Galatia na nung pumunta dun si Cephas o si Peter, nakita ni Pablo na hindi sumusunod si Pedro sa usapan nila sa Jerusalem. Okay? There was a talk in Jerusalem. Sabi nila, the gospel is also for the Gentiles like us, hindi lang para sa mga Hudyo. In fact, Jesus established that in the feeding of the 4,000 and in the feeding of the 5,000. No? The 5,000 is for the Jews, the 4,000 is for the Gentiles. At sinasabi ng Panginoon ng Panginoong Jesus, the gospel, the Messiah, Jesus Christ, is also for the Gentiles. Importante po yun sa atin. Kasi mga hintil po tayo, hindi po tayo mga Hudyo. Tama po ba? Parang ayaw nyo Parang dapat masaya kayo kasi yung gospel para sa atin. Diba? That's the very essence of what Paul is saying. The gospel truth that Jesus Christ saves us, that because of the cross, we are saved. Yun yung pinaglalaban ni Pablo. Kasi si Pedro, ayaw ng mga ibang Hudyo dun sa Galatia na nakikipag-mix sa mga Gentile Christians. Kasi ang gusto nila, kung ano yung laws na sinusunod ng mga Jews, like circumcision, like everything else, kosher pagkain and all of that, dapat sinusunod ng mga Gentile Christians. Gets nyo? So parang may standard sila. Oo, para sa inyo yung gospel, pero sumunod kayo sa akin. Nagets niyo po? And Paul is saying that hindi yun tama. Gets nyo? Kasi ba't hindi siya tama? The salvation is through grace, not through works. Hindi mo kailangan gawin yung ginagawa ng mga Hudyo para magligtas ka. Ligtas ka dahil sa grasya ng Diyos. Amen? So that's basically what Paul is saying in this book. Iisa-isahin po natin yan per chapter. So we'll get to learn more about this. No? So today, I entitled the sermon, Hello. Hello. Ayun. Si Pastor Gerard, gustong-gusto yan sa youth eh. Hello! Pag maingay yung youth, hello! Di ba? Tapos sahay yung mga youth. Galing, di ba? Hello. So, we'll have our passage in Galatians 1, 3-5. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of God and our Father, to whom glory forever and ever. Amen. Short 3 verses that we will talk about. Pero rich. Okay? Grace. Grace is what we have. The grace given to us is God the Father gave us true spiritual peace, saving us from the evils of this present time through the offering of Jesus for our sins for the glory of God's name. Yung pong grasya can be summed up with this statement. God the Father gave us spiritual peace. The peace spiritually was lost
Nawala siya nung time ni Adam eh. Di ba? And from that time on, the Lord planned the appearance of Jesus, the sacrifice of Christ, the prophets that prophesied about Christ, and all of this. Planned it according to His will. So that we will be rescued from the evils of the world. Hindi ko alam kung na-project na ni Pablo, ni Apostle Paul, na ganito nakagulo yung mundo. At gugulo pa yung mundo. No? Pero, the gospel, the grace, He is offering to all of us is simply God the Father, the Creator of the heavens and the earth, wants peace. Gusto niya ng kapayapaan para sa inyo at para sa akin. Para sa atin towards sa Kanya. That's the essence, that's the bottom line of the gospel na dapat sinasabi natin sa iba. Tama? The gospel, sabi po ni Constable, Paul is the eminently the apostle of grace. Bago pa yung grace, bago pa yung term na grace, inappoint na si Pablo to explain to us grace. Hindi po yung asawa ni Matthew, but to talk about grace. And this is grace. Ito yung sukdulang biyaya ng Diyos sa atin. Makasalanan tayo. Wala tayong pwedeng gawin para tayo ay maging at peace with the Lord Jesus Christ and with God the Father and the Holy Spirit. Wala. It is just through the sacrifice of Jesus Christ for our sins that we are saved. And that's God's will for us. Ito po yung sinasabi nung hello ni Pablo sa mga taga-Galatians. Hindi ko alam kung pagalit niyang sinasabi to, hello. Hindi yung pinakikinggan yung gospel yung tama kasi after the verse 6 of chapter 1 is telling us, sinasabi niya na siguro kahit yung mga anghel ang magbigay sa inyo ng gospel, hindi kayo makikinig. Nagagalit siya. Kasi simple nga lang naman yung gospel. Simple as it is. Makasalanan tayo, grasya ng Diyos, kaya tayo maliligtas kung tayo'y maniniwala sa Kanya. Tatlong katotohanan po na gusto kong alam sa inyo today. True salvation comes from Jesus alone, not our works or by any means. It's only by grace and it's only through Jesus Christ that we could enjoy the peace with God and with other people. And because God has taken the initiative to extend this grace through Christ, peace can exist. Yung kapayapaan po, nandyan siya because salvation comes through Jesus Christ, not our works. Hindi dahil kailangan nating magpa-circumcise, hindi dahil kailangan nating kumain ng katulad ng pagkain ng mga Hudyo, hindi dahil kailangan nating magsimba, kailangan nating magkaroon ng debosyon sa kung saan. Ang grasya po ng Diyos, dahil kay Kristo lamang, wala nang iba. Sapat, tama, hindi po yun tinimbang ngunit kulang, sapat po talaga yun. Sa harap ng Diyos, yung sakripisyo ng Panginoong Jesus. We cannot add on to that sacrifice anymore. We have this grace from God. Because of this grace from God, we have the peace from God the Father.
Yung hello po ni Pablo says, grace and peace to you. Available from God the Father because salvation comes from Jesus alone. Wala. Hindi sa pagsimba, hindi sa pagbigay, hindi sa kung ano man yun na ginagawa nyo. Salvation comes from Jesus alone. It's also said in Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For it is by grace we have been saved through faith. It is not from ourselves, it is a gift from God, not by works, so that no one can boast. Pantay-pantay po tayo. Pantay-pantay tayo na nakatanggap ng pagpapala, ng pagmamahal, ng grasya ng Diyos. And that truth remains. Believers enjoy peace with God and with other people because God has taken that initiative to give that grace to us. Sa pagsabi po ni Pablo ng grace and peace, sinamarize niya po yung dakilang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. At hindi lang po yun, matatanggap po natin yung grasya at kapayapaan ng Panginoon. Amen? 2. True love is the reason for our salvation and rescue. Punta po ako sa favorite passage ng tatay ko. God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. It is by the love of God that we are saved. It's the love of God that nandito tayo. Nararanasan natin yung provisions ng Diyos sa araw-araw. Nararanasan natin yung pagpapatawad ng Diyos sa araw-araw. Tama po ba? Nararanasan po natin yung kaligayahan na nagmumula sa Diyos despite of all the challenges that we have. Amen? It's because of God's love for us. Kasi sabi dun sa passage, it is according to the will of God and our Father. The rescue, the salvation that Jesus had for all of us was because of the will of the Father. Time, eternity past, alam na ng Diyos na maghihiwalay-hiwalay sila as Trinity 2,000 years ago para si Lord Jesus Christ mag-suffer dito sa mundo. And for them, the suffering servant of God would be the proof of that eternal true love that He wants for all of us. Di ba po? Yung paghihirap ng Panginoon, dahil po naghirap ang Diyos. Sometimes we think of that sacrifice of Jesus Christ dun lang sa cross eh. Tama po ba? Sometimes dun lang natin siya inisip. Last week niya nag-sacrifice siya. Pero when we look at Isaiah, he said, when he described this suffering servant, when he described the Messiah, ang sabi niya dun, no one likes him. Hindi nga daw po siya gwapo eh. Diba? Pag nakakita kayo ngayon ng picture ni Jesus, parang ang gwapo-gwapo, di ba?
There was no beauty in him. That's how Isaiah described Jesus. Saka po, anuin ko lang correct ko lang yung mukha po ni Jesus, Middle Eastern po, hindi po maputi. Hindi po American si Jesus. Yung nakikita natin kasi Amerikano si Jesus eh. Yung Jesus po talaga, most probably, Middle Eastern person. Medyo kayumangge, medyo may bigote, baka kulot. Hindi natin alam. Di ba? Pero Isaiah described him, there was no beauty in him. He was even the talk of the drunkards. Alam niyo po yun, yung talk of the drunkards? Pinagchichismisan ng lasing. Bakit? Putok sa buho si Jesus eh. Mary was about to marry Jesus, marry Joseph. Di ba? Pero ang nangyari, nabuntis siya sa kalagitnaan. 300 people lang po yung nandun sa Nazareth. Doblihin nyo lang po kung ilan tayo ngayon dito. Ganun lang sila karami. Abay, chismisan nga po talaga siya, di ba? Ay, naku, yung batang yan. Yung nanay niyan, nabuntis bago pa ikasal. Di ba? It was so important that Joseph would stand for Mary. Kaya lumabas din si Angel Gabriel kay Joseph during that story. Kasi nga, ganun yung nangyari. Alam nyo ba na sinacrifice ni Jesus yun all throughout His life? Kaya nga ayaw maniwala sa Kanya ng mga taga-Nazareth eh. Kaya nga at a certain point, pinaalis siya sa Nazareth dahil hindi niya magawa yung miracles na nagagawa niya sa ibang bayan kasi the people in Nazareth don't like Jesus. They don't believe in Jesus Christ. Hindi siya yung Diyos, hindi siya yung Messiah. Paano siya magiging Messiah? Iputok yun sa buho. Gets niyo po? That sacrifice alone is because of the love of Jesus Christ for all of us. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Jesus. Diba? Kaya nga, pag sinabi mong wala nang nagmamahal sa akin, batukan kita. Hirap na hirap si Lord sa'yo, tapos sasabihin mo, walang nagmamahal sa'yo. Diba? The reason why we are saved is because of the love of Jesus Christ for all of us. And it's according to the will of the Father. He gave Himself as a final sin offering on the cross. Paul says we are saved because of Christ's suffering. Christ's sacrifice for all of us. Grace and peace from God because God saved you from the evils of this world because God loves you. Kung meron ho kayong tatandaan araw-araw sa buhay niyo, God loves you. Amen? Sabihin nyo nga po sa sarili nyo, God loves me. Sarap, di ba? Isa pa. God loves me. Kahit na minsan kasalanan na nagawa mo, mahal ako ng Diyos. Kahit na nawawalan ka ng pag-asa, hindi nawawala yung katotohanan na mahal ka ng Diyos. Amen? And that's according to His will. Ginusto ng Diyos na mahalin ka. Kakaiba po yun, di ba? Parang sa asawa, pinili mo yung asawa mo eh. Di ba?
Kahit na, wag na natin sabihin ko ano pa. Baka mapagalitan kong Tatay Jun eh. Ha? Pinili mo yan eh. So, kailangan mo siyang ipaglaban. Amen? Kaya mo sa kakantahin yung palagi, di ba? Di ba? Napakinggan niyo po ba yung mga YouTube ano ngayon ni interviews ni TJ? Katapos nung 3-day concert niya? Ay, hindi alam ng mga batang to. Si TJ Monte, Monte? Oh, alam niyo naman pala eh. Pinahirapan niyo pa ako eh. Si TJ po, asawa siya ni Casey Tandingan. Si Casey Tandingan, masyado nang sikat. Siya hindi pa. Wala siyang sa picture ng music industry. Pero, when nangyayari yon, patuloy na iniibig ni Casey Tandingan si TJ. Hindi niya kinalimutan. Pinili niya kasi yon. Diba? Kayo po ba? Yung inyong love, pinili niyo ba? Yan gusto ko sa'yo, makakascore ka mamaya yan. Diba? Kasi pinili nyo eh. Ganon din, pinili kayo ni Lord. You were chosen by God from time and before time to be saved. Pastor, ba't may paghihirap? Ba't ako busted? Bakit wala pa yung hinihingi kong kotse? Bakit wala pa yung hinihingi kong Rolex? Mahal nung kay Hybe eh. Di ba? Minsan kasi, hindi yun yung proof ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam niyo po kung ano yung proof ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin? Alam niyo po kung ano? Si Jesus mismo. When we're satisfied with God, all the rest of these things in this world, in this evil world, wala na siya. Kasi, mas mahal na natin ang Panginoon. Tama po ba? Parang, give me Jesus. Wala nang iba, si Jesus lang. Pangalawa na lang po yung pinili niyong asawa. O, wag muna girlfriend. Asawa lang muna. Si boyfriend, girlfriend, di pa naman yun. Baka, hanggat hindi kayo kinakasal, may pag-asa pa yung may crush sa'yo. Remember, it is through love. That's the reason why we are saved. That's why we need to give true love as well to others. And ano yung response natin dito? Mahal tayo ng Diyos. Niligtas tayo ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Ano ngayon gagawin natin? So, ang suggestion ko dyan, our sincere response is to offer our lives to God as well for the glory of His name. That like Jesus Christ who sacrificed, we also offer ourselves to God for the greater glory of His name. That's our sincere response. That should be our response. The believers in Galatia were in danger of robbing the glory due to God. Alam niyo bakit? Kasi gusto nila yung salvation by works nila. Nawawala yung grasya, yung theme na it's all by God's grace. Nagets nyo? Kaya si Pablo nagagalit siya. Hoy, yung hello niya talagang hello.
yung grace at yung peace galing kay Jesus Christ, hindi galing sa ginagawa nyo. Bakit ito yung response natin dapat? Diba? Kasi response nga lang natin dun sa grace and peace that God gives us. Nakuha niyo po ako? Hindi yung works natin, hindi yung pagbigay natin ng buhay natin sa Diyos ang dahilan kung bakit tayo ligtas. Ligtas tayo dahil sa Panginoong Hesus at dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, kaya nating ibigay ang buhay natin sa Diyos. Paano? We offer ourselves as living sacrifices. I urge you, brothers, in view of God's mercy, si Paul din po ang nagsasabi nito, offer your bodies as living sacrifices, holy, pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, perfect, pleasing will. Gusto natin sumunod sa Diyos. Let's remember that it is by God's grace that we are saved. It is God's love that saved us. Therefore, we will serve God. We will serve Him for the greater glory of His name. Okay. Punta na lang ako sa small group para mag-lead ako ng small group. Nagsaserve na ako kay Lord. Pero, hayaan ko yung kagalit ko, aasarin ko siya sa Facebook. Magsha-shoutout ako ng parinig sa kanya, papakita ko sa kanya na hindi ko siya mahal. Is that the pattern of Christ? Di ba? Hindi. Pero marami po sa atin, kasama po ako, minsan gustong-gusto natin gawin yon. May narinig, naalala mo, yung may utang sa'yo. Di ba? Nakita mo yung may utang sa'yo, may bagong cellphone. Nakalimutan yung utang. Gusto mo tuloy i-post. Meron doon no? Bago cellphone mo, may utang ka naman. Di ba? Alam niyo po, kanina ko pa ito inisip. I want to thank every one of you, for praying for us as your pastors. Pinagpe-pray niyo po ba kami? Sigurado kayo Nararamdaman po naman namin. Papasalamat po kasi there are people, sometimes, they're so hard to love. Alam niyo po yung tinik nasa harap na, hindi na po nasa likod Kasi pag nasa likod, di ba, hindi mo pa nakikita, pag yakap mong ganon, masakit pala to. Ito po hindi, yung nasa harap na yung tinik nila, pero kailangan namin silang yakapin at kailangan namin silang mahalin bilang mga pastor nyo para ipakita sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. It's only by God's grace we can do that. And it's only through your prayers we can do that as well. It helps us. Kasi yun po yung renewing of our minds. Gusto mong gumante, pero hindi ka gaganti kasi mahal mo si Lord. Nakuha niyo po ako? May amen po ba ako doon? Diba? That's the true act of worship. It's not raising your hands today. It's not talking, alam niyo yung, tandaan ko tuloy nung Lunes, nagpakanta si Pastor Gerard amongst the pastors. Because he lives. Tama ba ako nun? Oo. Bago po yung bago yung tono ng konti May isa pong pastor. Di ba mapanood ako sa live
Isa hong pastor. Napakalakas ng boses niya. Hindi niya pinansin yung tono ng kinakanta ni Pastor Gerard. Ginawa niya lang yung tono na alam niya doon sa seminaryo pa. At tinabunan niya lahat ng nagwo-worship. Kahit po yung song leader. Tumahimik na lang po si Pastor Gerard na nasa mic. Siya po yung boses niya, napakalakas. Di ba? Kahit na ganun po kayong mag-worship sa Panginoon, hindi maririnig ng Diyos yon. Ang maririnig ng Diyos, yung pag-ibig na nagmumula sa'yo. Get me? And we can only be at peace with the Lord because of God's grace and God's peace. Ikot-ikot lang yung sermon, di ba? Napakasimple ng sermon. It's not, hindi siya high theological, hindi siya highfalutin, hindi siya, simple lang. Kasi simple lang yung gospel. Makasalanan tayo, salvation natin through Jesus Christ. Amen? And dahil mahal tayo ng Diyos, kaya tayo ligtas. So paano po yun? Ano pong gagawin natin ngayon? Yan lang. Believe in Jesus. You should love others. Kasi you love God, you love others. Gets niyo po? Hindi ko na nilagay yung love God dyan. Love nyo naman si God eh, pag sinabi ko eh. Tama? Pag sinabi nyo, love nyo si God, naniniwala naman ako. Love nyo ba si God? O, ngayon ang tanong, love others. Si Ate Marcel na lang, galit pa, amen! Parang, sabi sa akin, parang, si pastor na to, alam na alam yun nasa puso ko, amen! Diba? We need to love others as God loved us. And we need to serve God. We serve God not just through, alam niyo po yung, we as your pastors, we as a church, calls our volunteers our heroes. Alam niyo po, nakaka-minister ako ng 3 araw sa Nueva Ecija because the volunteers here does their job well. And we're thankful for that. We're very much thankful sa Panginoon because of that. Pero yung service po dito, hindi lang yun pag-serve dito. Alam niyo po kung ano yun? Pagsabi po ng gospel sa ibang tao. That you are a living witness of that gospel na may impact ka as described by Pastor Pax Joji last week. Diba? Basahin nyo na lang, ang haba eh. Hindi ko ma-memorize. Pero yung impact mo, diba, sa buhay ng iba, dapat yun yung service mo sa Panginoon. You can be serving here in church, but there's no impact sa loob ng bahay nyo kasi hindi ka nagbago. Mas maganda yung service mo sa Diyos dito at nagbago ka, nadala mo yung mga, hindi lang kapitbahay, yung mga kasama mo sa bahay dito sa church. Amen? Huwag ho kayong mamroblema. Manghihingi ho tayo kay Lord para kung lumaki pa yung spasyo natin dito. Di ba? Alam namin magbibigay si Lord. Kayo, alam nyo po ba? Alam nyo po? Apo, alam nyo po kasi magbibigay si Lord through you. So, magpagamit po kayo, ha? Baka sinasabi ni Lord, anak, sabi ni pastor, kailangan nila ng pera. Magbigay ka ng full tithes mo. Hindi, Lord. 1,000 lang. 20,000 yung ano mo, 1,000 lang, Lord. Kasi ano eh. May galit na cellphone sa akin. Di ba? Alam niyo po yun, pag naghingi po tayo kay God, God uses us as well. Sidelight lang yun doon sa sermon. Pero as I land, I think the Holy Communion, the Lord's Supper, is the highlight to remember this thing, these truths. Salvation is through Jesus Christ.
alone. It happened because God loves us. And our true service is to offer ourselves as living sacrifices to God, wholly acceptable to Him. We do that by the renewing of our minds. Hindi po sa tradisyon. Kung hindi po dahil sa grasya at kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Grace and peace to you. Grace and peace to you. As we listen to the praise and worship, sing daki sa sukdulang biyaya. Let this truth remain in our hearts and in our minds. Dahil po sa sukdulang biyaya ng Diyos, kaya natin siyang tawaging Ama. Kaya po natin siyang tawaging kapatid, Ama. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos. And I invite everyone who has believed in the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior to join us in this celebration. A celebration instituted by Christ Himself. Ginawa po mismo ng Panginoong Jesus. Minodel niya para sa atin. That's why we are in a time, mga kaanak, we are in a sacred time. A holy time to remember, para tandaan yung pag-ibig, pagmamahal, grasya, at kapayapaan ng Panginoon. Hindi ito laro. Hindi ito bagay na ginagawa lang natin buwan-buwan. Utos po ito ng Diyos. That's why we have to remind you every time that you have to seek yourself. Siyasatin daw po natin yung mga sarili natin. Kung tama ba, tayo po ba ay in tune sa Panginoon so that we could receive and remember Jesus Christ. His life, His suffering, His death, and His resurrection. Aside from that, He is coming back again. Babalik po siya. Babalik siya para sa atin. Para sa mga taong naniwala lang sa Kanya. So, gusto kong gawin nyo at this point is just to settle down. Bow down your heads. Talk to God. He's just faithful to forgive you if you will confess your sins. So come, talk to God the Father. Because of His love, His grace, His peace is available for you and for me. Lapit lang po sa Diyos. Wala pong mahirap patawarin ng Diyos. Remember also the grace, the peace of God. We're not worthy. We are not worthy. Yet because of God's peace, that God's grace, His peace is available for all of us. I invite the pastors and the leaders to help me distribute the elements. Habang yung elemento po ay hawak-hawak nyo, we ask you to hold it reverently and wait for all of us. Sabay-sabay po tayong kakain at iinom. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag,
at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, paghukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad kong igawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Tayo po ay magsitayo. Tunay, O Diyos, na salamat sa iyong sukdulang biyaya. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na nagmumula sa iyo. Sa grasya, sa kapayapaan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Lord, we thank you that we can remember Jesus Christ in this simple celebration. We thank you that we feel your love, your grace, your peace through this simple celebration. And Father, I pray that it would cause us to continually, Lord, love you, to continually
offer our lives as well for your greater glory. On the night Jesus was betrayed, he took the bread, and when he had given thanks, he broke it. He said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Let's remember the Lord Jesus Christ together. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood." Dahil sa dugo ng Panginoong Hesus, may kapatawaran sa ating kasalanan. That's the new covenant that God gives to all of us. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Let's remember Jesus Christ, our Savior. Paul said, "For whenever we eat the bread and drink the cup, we proclaim the Lord's death, His resurrection, more so His coming back again." Amen? Hindi na po tayo nag-iisa sa buhay. May kasama po tayong Diyos na banal, Diyos na mapagmahal, Diyos na nagligtas sa bawat isa sa atin. Kaya nga, kahit anuman ang hinaharap ninyo at haharapin nyo bukas at sa mga susunod na araw, tandaan nyo po, hindi kayo nag-iisa. Amen? Kasama nyo po ang Diyos, kasama nyo po ang Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin, O Diyos, sa buhay na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil nararamdaman po namin ito sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, that in spite of the challenges and the problems we face every day, we feel your presence before us, in us, through us, behind us, beside us. Ramdam po namin, Panginoon, na sinasamahan niyo kami sa araw-araw ng aming buhay. Lord, we pray and we lay down our cares before you today. Bawat isa po sa tao na naririto, at even po yung nakikinig sa online, yung nasa labas, bawat isa sa amin may dalahing mabigat. Magaang, mabigat, medyo mabigat, medyo magaang. Lahat po kami may dalahin, O Diyos. Gusto po naming ilagak, gusto po naming ilagay sa banal mong trono ang bawat isang dalahing ito. Lighten our Lord, Father. Lighten our Lord, O God. We claim your promises. If we come to you, your light will be easy and your burden will be light. Lord, gusto namin yung galing sa'yo. Yung gusto namin, Panginoon, yung galing sa'yo. For you are in control, Lord God. For you are in control of our lives, our situations. Father, we pray that you move. Take those burdens away from us, Lord God. Place us with the yoke that comes from Jesus Christ alone. Thank you. Pinasasalamatan po namin kayo sa pag-ibig na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin.
sa pagsama mo sa amin. Sa katotohanan na hindi kami nag-iisa at hindi kami mag-iisa sa buhay na ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. We give you all the glory, Father. For you alone deserve it. For you alone deserve it. My brothers, my sisters, receive the blessings from God to Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, both now and forevermore. Amen and amen. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Yes, Jesus, tunay nga na wala kang katulad. Amen po! Sabay-sabay natin sigaw! Wala kang katulad, oh wala kang katulad. Wala kang katulad, oh wala kang katulad. Wala kang katulad, oh wala kang katulad. Wala kang katulad.